morning guys! Happy Friday! Today's Friday, July 31st na tayo. Friday, di ba? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang kasama namin si Mister. Ngayon, nakalis na siya and another, ulit, parang 7 months, 7 to 8 months na hindi namin siya makakasama. So, ang ganda nung halos katatapos ko lang mag-devotion. At the blessings of assurance yung parang pinaka-theme or pinaka-title ng aking binasa from 2 Peter 1 to 10. Ang ganda-ganda. Parang siya, yung assurance sa salvation. So, pag talagang sigurado tayo dun sa ating salvation, wala tayong fear. Yung fear of death, di ba? Siguro, talaga naman nakakatakot yung mamatay. No? Yung paano ka mamamatay, yung nakakatakot doon. Pero kung meron kang Diyos na pinapaniwalaan, ma-overcome mo yung fear of death. Yun. So, paano mangyayari yung bagay na yun? Siyempre, ma-overcome mo lang yung fear of death kung talagang naniniwala tayo na may Diyos, di ba? Siya yung nagbibigay ng lahat, yung salvation yan free. Ibinigay niya yan sa ating lahat. So, i-enjoy natin yung bagay na yon. Mag-pray tayo, magbasa tayo ng Bible para syempre makilala natin kung sino nga ba talaga siya, ano yung mga kamangha-manghang bagay na ginagawa niya sa buhay natin. So, nakakatuwa ang yung the blessings of assurance. Talaga nga naman sa buhay, ang daming nating mga struggles, ang dami nating mga bagay na kinakaharap. Pero, kumbaga, lumalakas tayo dun sa mga pagsubok na yun, dun sa mga trials na yun. So, yun yung aking devotion. Ngayong umagang to, ganap ko today, choir practice, Bible study mamayang gabi. At punta ako dun sa QC, sa Quezon City kasi, di ba, namatay yung kamag-anak namin. So, last na gabi na ngayon. Kaya, puntahan natin yun. Makikiramay tayo. Ang mga bagets pumasok na, kaya solo flight na ulit ako dito. So, balikan ko kayo mamaya, guys. Kain. Ano natin yung ilaw. Gagawa ko ng sausawang kamatis. And hinahanap ko yung kape. Ayan. Nakita ko na si Sunmig. Sugar free. Ayan. Diba? Medyo late na tayo mag-breakfast. Kasi nga, tayo nag-devotion. Pasensya naman, malikot ang ating camera. So, inugasan ko yung kamatis. Ito. So, sawa nung natin. Bumili ako ng daing na bangus kahapon. Merong pumupunta dito sa church kada hapon. Si Ate Regine. Ate Regine yung pangalan niya. So, ano yun? Nagtitinda siya hindi siya babae. Lalaking Ate Regine. Nagano siya. Hinihiwa ko ng kamatis. Nagtitinda siya ng mga ganyan. Marami pa tayong ito nga lang. Saan ko makailalagay? Yan. So, kumain muna natin. Kung bata ako, itong kamatis, ginagawa kong ulam. Lalagyan ko lang yun ng patis. Then, yun. Dudurugin ko lang siya sa okay na. Dudurugin ko lang siya sa dudurugin ko lang yung kamatis. Lagyan ko ng patis. Yun, sarap na. Diba? Kamay ko na siya. Ako lang naman ang kakain. Wala namang iba. Kahit kamayin ko yan. Okay lang. Diba? Ending scene. Kamusta naman ang umaga nyo?
Nakatulog ba kayo? Hindi natin ang konting patis. Itong patis na to, puro ano, no? Dami nating biyaya, mga bigay. So, ubos muna natin yung mga bigay. Ayan, then dudurugin natin ang kamatis. Totoo ba na nagpapaganda ng ano? Nagpapakinis ng kamatis ng kutis. Sabi. Pero hindi ko pa siya, na-try ko siya dati, pero hindi ko naman natuloy-tuloy. Ayan. So, lalagyan na natin ang gawa na tayo ng coffee. Sabi ni Bunso, huwag ka na mag-vlog, mami. Ayaw na nila. Kaya yung pag-vlog natin, sobrang nauudlot. Kasi nga ayaw. Si Kuya, okay lang. Kung saan daw ako masaya. Si Bunso, ayaw. Pero, wala naman siya. Tumatakas pa tayo. Nagtapon lang natin itong balat ng plastic ng coffee. May plastic, may basura. Naubusan kami ng gasol, di pa ako nakaka-order. Gamit pa rin natin yung ating electric stove. Kain tayo. Thank you, Lord. So, nagluto nga ako ng ito. Daing na bangus, meron siyang tokwa sa ilalim. Tapos, dalawang klase ng sausawan, kamatis, patis, bawang, toyo, suka. Then, meron tayong coffee. Kape. Meron pang nilagang itlog dito. Ang dami naman ata nating pagkain ngayon. Kainin natin to, sayang. Let's eat. Ten o'clock na guys, katatapos lang natin mag-record ng ating pang-sharing time. So ngayon, magpapalit muna ako ng medyo maginhawang suot. At maghugas ako ng mga plato. Naipon na yung mga hugasin ko kasi inuna ko yung pagre-recording mo, di ba? Tambak na hugasin, lilinisin din natin yung lamesa doon, yung table na yan, di ba? Pagka-linis-linis. So ngayon, sabi ng nanay ko, pag nagsasalita ka na, puro ka so. Kahit yung ate ko, parang nagiging ano ko siya, yan ang tawag, hindi naman mannerism na yung tawag. Yung paulit-ulit mong sinasabi. Comment down nga kung anong tawag doon. Sa paulit-ulit, parang mannerism nga siguro, yung sanay ka, mas, parang hindi mo siya napapansin na yun yung palagi mong sinasabi. So ako so lagi na yun. At yun yung tinatanggal natin. Kasi nga naman, pangit ang sakit sa tenga, paulit-ulit. Okay, so, di ba? Mag-ano lang ako, magpapalit ako, and then, magugas tayo ng plato, gagawa na naman ako ng sermon, at tapusin ko yan, kasi mamaya na ang aming rehearsal, kaya kailangan tapusin ko na. Balikan ko kayo dito. One eternity later. Katatapos lang ng choir rehearsal, nagmerienda din kami ng tinapay na may cheese, may palamang cheese. Nag-ready na rin ako ng damit ng aking mga bagets. Inisip ko pa kung anong pwede kong dalhin na kailangan nila. Ito, kasi itong gitara na to, sa pamangkin niya ni Sweetheart, nag-stay dito ng 1 month. So, isusoli na natin kasi dahil malapit naman yung pupuntahan ko doon, ihatid ko na doon sa bahay ng isang kapatid niya. And then ito, ilagay natin to sa kotse.
Ito yung mga dala to ni Sweetheart eh. So, lagyan natin yan. Mag-sear muna ako bago tayo umalis. Balikan ko kay mamaya kasi nagre-ready na ako. A few moments later. 1 Timothy 6:6, yet true godliness with contentment is itself great wealth. This statement is the key to spiritual growth and personal fulfillment. We should honor God and center our desires on Him, and we should be content with what God is doing in our lives. Despite overwhelming evidence to the contrary, many people still believe that money brings happiness. Rich people craving greater riches can be caught in an endless cycle that only ends in ruin and distraction. How can you keep away from the love of money? Paul gives us some guidelines. Number 1, realize that one day riches will all be gone. Number 2, be content with what you have. Number 3, monitor what you are willing to do to get more money. Number 4, love people more than money. Number 5, love God's work more than money. And number 6, freely share what you have with others. 1 Timothy 6:6, yet true godliness with contentment is itself great wealth. Thank you guys for your time. Thank you for watching TSM Slash. Buhay Nanay. See you again tomorrow for another day of vlogging. Good night.